para sa kaalaman ng taong bayan, hiniling natin ang proteksyon para kay Ramil Madriaga para makapunta siya rito at magbigay ng kanyang testimonya under oath sa harap ng committee ito. Standard po ito sa sinumang saksi, pero mas mahalaga ito dahil may mga direktang ulat na galing mismo kay Ginoong Madriaga na may panganib sa kanyang buhay. In his own sinumpaang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa iyo, secure mo ang family mo, at iba pa. Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Ang takot na yon ay hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Napaparanoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari na lasunin ako. Halos hindi na ako mapakali, kuminsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs at kahit po mismo sa mga jail officers dahil sa pagsiwalat ko ng issue kay VP Sara Duterte. Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. According to Mr. Madriaga, and I quote, "Ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin," end quotation. Kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan noong October 19, 2025. Base ito sa ulat ng Inquirer na mismo ang Vice President ang nag-attach sa kanyang perjury complaint laban kay Ginoong Madriaga. Ito ay matatagpuan mismo sa Annex V sa complaint affidavit na minarkahang Annex 5 sa Consolidated Verified Answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. Just to be clear, this is not intended to accuse anyone. I'm merely raising a concern in our quest to find the truth. If we allow a witness to be intimidated, hurt, or God forbid, killed, then we fail in our constitutional mandate.